worship you. Let all the world come and see how the mercy we've received from you can set them free. And as we worship you, let all this joy that fills our hearts bring a hunger and a hope to those who stray so far. As we bow in adoration and stand in reverent awe, show your majesty and glory, let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves, may the power of your salvation fill each heart, we pray. As we worship you, let all the nations hear our song, the song of Jesus and his blood that proved his love for all. As we worship you, may all the lost and broken come. May they hear your still small voice call out their names each one. As we bow in adoration and stand in reverent awe, show your majesty and glory, let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves, may the power of your salvation fill each heart, we pray. As we worship you, let all the world come and see how the mercy we've received from you can set them free. And as we worship you, let all this joy that fills our hearts bring a hunger and a hope to those who stray so far. As we bow in adoration and stand in reverent awe, show your majesty and glory, let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves, may the power of your salvation fill each heart, we pray. As we worship you, oh yes, we worship. As we worship you, as we worship you, we lift our hands and we worship you, Lord. As we worship you, as we worship you, come and fill our house with your glory. As we worship you, oh, we welcome you here. As we worship you, oh yes, worthy King of Kings. As we worship you, as we bow in adoration and stand in reverent awe, show your majesty and glory, let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves, may the power of your salvation fill each heart, we pray. As we worship you,
Wherever you are, just lift your hands and begin to worship Him. As we let your glory fall, as we worship you, let your spirit fall. As we worship as we worship. Oh, we welcome you here. We worship you, Lord. Oh, we worship you, Lord. Oh, we worship, we worship. Oh, yes, we do. We give you praise. Oh, we worship you, Lord. We give you praise. Oh, we worship you, Lord. Let your glory fall. As we worship you. Send your spirit, Lord. Send your spirit as we worship. As we worship. As we worship you, Lord. As we worship. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will led me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah.
Kay magandang umaga sa ating lahat dito sa Pilipinas at isang mapagpalang araw sa lahat ng mga nasa ibang bansa, sa Amerika, sa Canada, sa Singapore, sa New Zealand, sa Hong Kong at mga iba pang mga lugar na kung saan ang tinig na ito ay nakakaabot at ihanda natin ang ating mga sarili sa oras na ito, ang ating mga kaisipan na patuloy na ito ay mailagay ang ating kaisipan sa ilalim ng kapamahalaan ng ating mga puso or spirit upang patuloy na maunawaan po natin at matanggap natin ang bawat mga katotohanan na mahahayag na hindi po kayang unawain ng natural na kaisipan ng tao. Kaya po sa oras na ito, ihanda po natin ang ating mga sarili, hayaan natin na ang katotohanan ay siyang patuloy na magbukas sa atin ng liwanag sa ating paglalakbay sa daigdig nito sa presensya ng buhay na Diyos. Kung may Biblia po kayo, ay makipagbukas kayo sa Romans chapter 1, verse 11 hanggang 17. For I long to see you, that I may impart unto you some spiritual gift, to the end you may be established. That is, that I may be comforted together with you by the mutual faith, both of you and me. Now I would not have you ignorant, brethren, that oftentimes I purpose to come unto you, but was led hereto, that I might have some fruit among you, also, even among other Gentiles. I am debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. So as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Therefore therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Father, we thank you for this scripture. I pray to continue, Lord, unveil all the reality behind all this written scripture, na patuloy, Panginoon, na magbukas sa amin, Panginoon, Lord God Almighty, ng higit, Panginoon, na kaalaman po namin na kami lumago, Panginoon, Lord God, in your grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. I pray, dear God, na damitan mo kami ng karunungan, kaalaman ng gagaling sa iyo, at hayaan mo, Diyos, na ma-reveal ang iyong kapagkatao sa bawat isa sa amin, na sa lahat ng mga inaabot ng tinig na ito, Panginoon, Lord God Almighty, ay kaakibat nito ay isang kapangyarihan na magbubukas sa kanila ng kaunawaan, Panginoon, Lord God Almighty, sa bawat mga katotohanan na mahayag, Panginoon, upang nanduroon na pagnasahan nila, Panginoon, Lord God, na sumisid, Panginoon, sa pinakasentro ng iyong kapangyarihan at iyong presensya sa lahat ng oras at panahon. Salamat, even the presence of all your heavenly hosts na patuloy na bumababa at sumasama sa bawat pagkakataon. Ang pangalan mo ay maitanyag, Panginoon, Lord God, at maihayag, Panginoon. Salamat po, Diyos, at higit sa lahat, your holy presence, O God Almighty, at patuloy na bukas na pintuan ng kalangitan upang kami ay malaya to enter in, to stand into your holy presence all day long. Father, we thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So sa oras na ito ay ating pong tatalakayin concerning the reality of the gospel of Jesus Christ. So napakahalaga po na maunawaan po natin dahil po kung hindi natin maunawaan kung ano itong ibig sabihin ng gospel of the Lord Jesus Christ, hindi natin makikita ang kahalagahan ng kanyang pagdating dito sa ibabaw ng lupa. So, kung titingnan po natin na ang banal na kasulatan ay napakahalaga. The Holy Scripture, ang tawag kasi nito, Scripture. Kaya nga, nakakapanlin lang dahil sinasabi kasi ng marami na ito ay salita ng Diyos. Pagka Scripture,
ay hindi po ito yung directly na salita ng Diyos, kundi ito po ay nagsasaad katulad ng kapag pupunta ka pa o magwi-witness sa isang krimen, bago ka makapasok doon sa husgado ay kailangan igawan ka ng script. Na yung script dito po titimbangin ng abogado kung meron pong probable cause bago dadalhin po sa korte. Kaya yun sa script ay ito ay nakalanad, nakatala lahat ang mga information na ito ay kailangan malaman ng buong mundo. Mula nung umpisa hanggang sa huling panahon, nakatala po ito. Kaya nga napakalaga po ang Bible. Hindi ko sinasabi na hindi basahin, kundi basahin po natin dahil ito po yung, kaya nga ang tao ay naniwala sa Diyos at nagtiwala sa Diyos dahil dito sa Biblia. Yun po ang kahalagahan nito. Ibinukas niya ang ating kaisipan na ang kahalagahan nito ay naniwala tayo na may Diyos at nagtiwala na may Diyos. Kaya lamang, yung pagtitiwala at paniniwala, kinakailangan pong meron pong ibubunga na ito ay magdadala sa atin na makamtan po natin ng bunga ng ating paniniwala. At hindi lamang tayo mananatili kung ano yung narinig na po natin at nabasa sa banal na kasulatan. Oo, naniwala ka at nagtiwala, pero ang tanong dito, nakilala mo ba ang buhay na Diyos na tinutukoy ng banal na kasulatan na sinasabi ng Panginoong Hesus sa kanyang bayan nung siya pa ay nandito bilang tao na sinasaliksik ninyo ang kasulatan, sabi niya John chapter 5 verse 39, dahil dito naniniwala kayo na meron kayong buhay na walang hanggan at totoo dahil ito yung nagpapatunay sa akin. Pero in verse 40, sabi niya, di naman kayo pumunta sa akin para magkaroon kayo ng buhay. So, dito po, actually po, itong banal na kasulatan ay mula sa umpisa ay nakalanad yung mga pangyayari at mga propesay na mangyayari. Yun po yung scripture na binabanggit. Kaya nga, sinasabi ng banal na kasulatan, na ang fulfillment ng scripture is Christ. Hindi po yung binasa mo at inunawa mo at ito ay ininterpret mo sa iyong sariling karunungan, ay ito ay ligtas ka na o kilala mo na si Jesus. Hindi po, ito ay nakatala na kailangan na yung nagsakatuparan ng scripture ay kailangan matagpuan natin. Kaya nga sinasabi po ni Pablo doon sa Galatians chapter 3, na ang sabi po niya, wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. But after that faith is come, we are no longer under a schoolmaster. So ibig pong sabihin, na itong scripture ay ito yung naging dahilan kung bakit naniwala at nagtiwala tayo sa Diyos. Kaya ito ang sabi ni Pablo na ito yung nagdala sa atin para mapalapit sa Diyos, sabi niya, kay Kristo. Para ma-justify tayo by faith. Ibig sabihin ng justification, yung pong buhay natin, yung physical, yung nabuhay natin, na ito ay ginamit ng demonyo upang ihayag niya yung kanyang pagkatao through the motivation ng mga evil spirit dito sa daigdig, ay ang sabi ng banal na kasulatan that hindi na po ibinilang ng Diyos yung mga kamalian na ito. But He gave the word of reconciliation. So, ibig pong sabihin na kapag ikaw ay dumating na nampalataya kay Kristo, ibig sabihin na justified yung pong flesh, yung pong buhay natin, na hindi na tayo kabahagi ng kapangyarihan o kingdom ni Satan through the law of the flesh, but now being justified through faith, tayo na ngayon
spirit, soul, and body is living in the kingdom of God. Kaya nga sinabi ng Panginoon, teach all nation, baptizing them in the Father, the Son, and the Holy Ghost. Ibig pong sabihin na yung lahat ng mga matuturuan, yung maniniwala sa mga ebanghelyo, ang sabi niya, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Ibig sabihin na lahat ay kinakailangan ma-immerse sila o mailagay ang lahat under the rulership of the Godhead, the Father, the Son, and the Holy Ghost, na yung whole being natin, the spirit, soul, and body, ay kinakailangan mailagay under the rulership of the Godhead, the Father, the Son, and the Holy Ghost. After na matagpuan po yung pananampalataya kay Kristo. Kaya nga sinabi rito, kapag dumating na yung pananampalataya, itong scripture na naging or righteousness of the law na naging schoolmaster ay hindi na tayo nasa ilalim nito, kundi nasa ilalim na tayo sa pananampalataya kay Kristo. Ibig pong sabihin, pagka nasa ilalim ng pananampalataya, nandito na tayo sa ilalim ng pagkilos at pag-motivate ng Espiritu ng Diyos sa ating buhay. And it is no longer the motivation of this world through the law of the flesh. So yun po yung katotohanan. Kaya po, napakalaga na maunawaan po natin. Because dito sa banal na kasulatan, yung scripture ay, ang sabi rito, Luke chapter 24 to 46, and said unto them, thus it is written, and thus it behold, Christ to suffer and to rise from the dead the third day. Ibig sabihin that Christ is the fulfillment of the scripture. Siya po yung nagsakatuparan nito, na lahat ng mga nakatala from the beginning up to the end, ay siya po yung katuparan nito. Hindi po doon sa nasusulat na naniwala ka lang at nagtiwala, kundi doon sa natagpuan mo, dahil sa paniniwala mo at pagtitiwala, ay natagpuan mo, hinanap mo, hinangad mo, na matagpuan ang buhay na Kristo. Na siya yung fulfillment of the scripture. Dahil ang Biblia, yung Old Testament, the righteousness of the law, ay naputol ito nung pumunta ang Panginoong Hesus in the cross of Calvary, na nung sinabi niya, it is finished. Tapos na po yun. Wala na. Dahil ito na yung katuparan. Ito na yung darating, yung ibanghelyo na ang makikita at hindi na yung scripture. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, yung Old Testament, ay ito ay anino na lamang sa darating na katotohanan. Kaya anong sabi ng Panginoon? Na pagkatapos na ito ay mabuhay, ang Panginoon the third day, the fulfillment of what it is written, ang sabi niya, yung repentance and remission of sins should be preached in His name among all nations. So sa kanyang pangalan, beginning at Jerusalem, and you are witnesses of these things. Kaya ang sabi rito, tari na, ay sabi niya, wait until you be endued with power from on high. So ibig pong sabihin, ito na yung ibanghelyo. Hindi yung ibanghelyo ay yung Biblia na sasabihin, ito yung salita ng Diyos. Ito yung scripture na sinasabi ng Pablo na kinasihan ng Diyos. Good for reproof, for rebuke, for learning of righteousness. Na pagkatapos ito ay matagpuan na yung bunga ng scripture
ay dito na tayo dapat maglakbay sa daigdig na ito, sa buhay na ito. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa kanyang bayan, doon sa Mark chapter 1, Mark chapter 16, na ang sabi niya, na pagkatapos na mabuhay ang Panginoong Hesus, at bago siya umakyat sa kalangitan, ay nagpakita sa kanyang mga disipulos. At ang sabi niya, and said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. So, ibig kong sabihin na the gospel ay hindi po itong scripture. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan in Mark chapter 16 verse 19 to 20, so then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven and sat on the right hand of God. And they went forth and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word with signs following. Amen. So ang pagkakaiba ng scripture at saka yung gospel, yung scripture ay kasulatan. Pero sinasabi ni Pablo doon sa 2 Corinthians chapter 3 na ang sulat ay pumapatay. Na ito yung bumulag sa mga Jewish people upang di nila makita yung naabulis, yung hangganan ng naabulis na bagay. Na until now, sabi ni Pablo in the first century, 65, before yung kanyang kamatayan in 65 AD, ay ang sabi niya na ang mga Jewish people ay partly nabulag sila in the open, in the reading of the Old Testament. So, ito, kaya kailangan maunawaan natin kung ano yung pinapaniwalaan natin, kung ano yung pinagtitiwalaan natin, yung sulat o yung ebanghelyo o yung gospel. Dahil yung sulat, ito ay pumapatay, bumubulag. Kaya nga kung hindi natin nauunawaan, marami ng bulag. Na inaangkin, kaya sasabihin, nagtitipon-tipon ng mga organization to organization. At sasabihin na sila ay mga body ng Panginoong Hesus. Pero tandaan po ninyo that the gospel ay naidamit sa tunay na iglesia at tunay na katawan ng Panginoong Hesus, hindi po organized by men, but it is settled and established by the power of God. Dahil yung ebanghelyo, yung scripture ay kasulatan. Pero yung ebanghelyo or gospel of Christ is a living truth na ito ay naiukit sa buhay ng tao at hindi po doon sa papel o bato. Kaya makikita po ninyo na nung sinabi ng Panginoon, go and preach the gospel, ay anduroon na nung sila ay, sabi rito, so then after the Lord had spoken unto them, he was received up to heaven and sat on the right hand of God, and they went forth and preached everywhere. Ano po ang pinapahayag nila? Yung ba scripture o the gospel of Christ? The Lord working with them and confirming the word with signs following. Amen. Kaya nga sinabi po ni Pablo doon sa Romans chapter 1 na ang sabi niya, now I would not have to you ignorant brethren, that oftentimes I purpose to come unto you, that I might have some fruit among you also, even as me among the Gentiles. I am debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. So much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also,
For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Gentiles. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. So, alam niyo po si Pablo, siya ay tinitingala during the time na siya po ay wala pa po sa Panginoon. He is a Pharisee of the Pharisees. He is the perfect teacher of the law, the righteousness of the law. Talagang hinahangahan siya. Siya ay isang abogado, matalino siya. Kaya po hinahangahan. Pero at the time na na-encounter niya the risen Christ, at dito nagpakilala ang Panginoong Hesus sa kanya, at dito niya nakita ang katotohanan na yung kanyang ginagawa, yung kanyang pagiging bihasa about the law, ay sabi niya, walang saysay. Dito ako nahirapan doon sa Philippians, ang sabi niya, kung paano ko ibilang na lahat ng mga ito na walang saysay upang mapagtagumpayan ko ang Panginoong Hesus. So, makikita po natin, sabi niya, hindi na ako nahihiya. Bakit? Kasi tinutulig sana siya. Pinipersecute na siya. Dati napakatalino, pero ito ngayon, yung kanyang ipapangaral. Pero purihin ng Panginoon, dahil hindi lang salita na kanilang narinig itong mga taong ito, dahil ang nakita nila kay Pablo ay yung mga naniwala ay hindi doon sa scripture or the righteousness of the law, kundi ang nakita nila ay yung epistles of Christ na ito'y naiukit sa kanyang buhay. Magkaiba po yung letter and the epistles. Yung letter ay yung kasulatan, itong binabasa ng tao. Ito yung ini-interpret ng tao. Ito yung inuunawa ng tao at ipinapangaral din sa mga iba. Kaya kung ito yung nagmumula ng pangangaral sa mga tao, ang sabi po ni Pablo, nabubulag ang mga tao. Pumapatay ito. Bakit? Dahil kapag sinabi mo na yung naunawaan mo doon sa banal na kasulatan, na-interpret mo, ay ito ay salita ng Diyos, ang mga tao maniniwala sila. Bakit? Dahil kailanman, hindi natin naranasan yung tunay na presensya ng buhay na Diyos, kundi nanangan lamang po tayo sa banal na kasulatan kung ano yung nasusulat, na ito man ay ginamit ng mga religious people or itong mga traditional na mga tao, maniniwala ka dahil sasabihin na ito'y salita ng Diyos. Kaya ang sabi ni Pablo, bagamat tinutulig sa pinepersecute, anduroon lahat ng mga pagdurusa na kanya pong tinaglay dahil po sa pagpoprotekta niya sa Ebanghelyo ni Kristo na nakaukit sa kanyang buhay, na nakatala, nakasulat sa kanyang buhay. Dahil ang sabi niya, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believe. So, yung hindi po, yung scripture o kasulatan, na ito yung nagdadala ng kaligtasan sa mga tao. Kundi ang sabi niya, itong gospel o ebanghelyo na nakaukit sa aking buhay, na naganap sa akin, ay ito ay kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng maniniwala. Dahil ang sabi doon sa Mark na nung nagpahayag sila, then nakasama ang Panginoon confirming the word with signs and wonders. So andun ang buhay na katotohanan. Na nung nandito ang Panginoon, ang sabi doon sa Mark, the beginning of the gospel of Jesus Christ. Bakit? Kasi nung ipanganak na siya, ito na yung gospel. Ipapanganak na. Kaya nga sinabi ng mga Jewish people na nung may panganak na, sabi, Emmanuel, God is with us. Ibig kong sabihin, yung Emmanuel ay naka-address sa Israel.
Hindi po sa atin. God is with us. Dahil sabi ng Panginoon, hindi ako pumunta rito kundi para lamang sa mga nawawalang tupa ng Israel. Kaya God is with them. Pero tayo, hindi. Kailangan, kung natagpuan, kung nung binuksan ng Panginoon ang pintuan ng kalangitan para sa atin sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, hindi po pumunta para tayo ay puntahan, kundi yung kanyang bayan. Pero hinimok niya tayo, tinawag niya tayo kung gusto nating sumuko sa kanya upang mapabilang in His kingdom. Kaya ngayon yung sinasabi ng Panginoon na, if the Son of Man has set you free, you are free indeed. Kaya nga nung pumunta sa krus, sasabihin malaya na ang lahat. Totoo po yun. Malaya na. Wala nang kapangyarihan ng kadiliman dahil tinalo na ng Panginoong Yesus. Nakalaya na tayo lahat, napirmahan na ang ating pong clemency or pardon. Kaya lamang, your freedom, ulitin ko, yung freedom na binigay ng Panginoon sa atin ay hindi ibig sabihin na tayo ay ligtas na. Kundi doon pa lamang mag-uumpisa kung alin ang pipiliin natin, manatili tayo in the kingdom of Satan through the law of the flesh, or lumipat na tayo in the kingdom of Jesus Christ through the law of the Spirit. Kaya nga pagka nakapasok ka na, ang sabi ni Pablo, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. So ibig sabihin, wala nang batas na ito ay umaalipin sa iyo. Pero andun na yung kalayaan mo to live joyfully in the presence of the living God. That is liberty. Kaya nga lamang, ito yung problema. Sa mga Korinto, dahil ang mga Korinto matatalino, kasi talino ninyo. Kaya ang sabi ni Pablo, do we begin again to commend ourselves? O mag-umpisa na muli ba tayo na pagpapuri ang ating mga sarili? Or kailangan na kagaya ng others, sabi niya, epistles of commendation to you, or letters of commendation from you. Pagka sinabing epistles of commendation to you, ito yung nakaukit, or the gospel of Christ, na magiging papuri para sa iyo. Or sa sulat na ito ay nagiging papuri mula sa iyo dahil sa Ebanghelyo o dahil doon sa Scripture. Kaya makikita ninyo ang mga nag-aaral sa Bible School, oo, maganda yung pong pagnanasa. Naabot balahat ang mga tao. Pero, hindi po sinabi ng banal na kasulatan na pupunta ka para mag-aaral ka doon sa Scripture. Pero ang sabi niya sa kanyang bayan, na noong pupunta na in the cross, ang sabi niya, maghintay kayo until you be endued with power. Kaya nung bago siya pupunta in the cross of Calvary, ang sabi niya, huwag kayong mag-alala dahil hindi ko kayo iiwanan. Yung bayan niya yon, naka-address sa kanyang bayan, hindi sa iyo, na Gentile by nature. Na ang sabi niya, I pray the Father to send the Spirit, to send another Comforter to abide in you forever. Even the Spirit of truth, John chapter 14, that the world did not receive Him because they do not know Him and they did not see Him. Pero sabi niya sa kanyang mga disipulos, na doon sa kanyang pag-akyat sa langit, pag nabuhay at yung kanyang pagbaba, ang sabi niya,
makikilala ninyo siya dahil mananahan sa inyo. At yung nakaukit na katotohanan because of the presence of the risen Christ in your life, that is the gospel of Christ. Na bunga ng Biblia dahil naniwala ka at nagtiwala ka sa Diyos, kaya hinanap mo. Kaya nga meron yung sinasabi na yung pong dispensation of grace, ito na po yung fulfillment ng Scripture. Na yung fulfillment nito, lahat ng mga nasulat sa Book of Acts, sa Epistles of Paul, sa Epistle of Peter, sa Epistle of John, ay ito ay bunga ng mga kaganapan sa kanilang buhay concerning the gospel of Christ. Yun po yung kaganapan. So, ibig pong sabihin, ipinapakita dito na kung tayo ay matatagpuan natin, the risen Christ ay ito na yung naging daan kung bakit maraming epistles na ito ay nasasabi ni Pablo, ni Peter, ni John, ni Luke, at kung sino pa man. Dahil bunga yon ng katuparan ng Scripture through Christ. Kaya kung makikita mo ito, lalo mong upang pagnasahan mo, na nabasa mong Scripture dito, ay upang pagnasahan mo, na hanapin o katagpuin ang buhay na Kristo, since na ikaw ay naniwala at nagtiwala because of the Bible. Kaya nga lang yung ang sinasabi ng banal na kasulatan, nang sabi niya, eto, pagkikita ninyo, maraming kapurihan sa mga tao dahil sa sulat. Kaya nga meron yung mga posisyon na ikaw ay reverend, ikaw ay bishop, nakalanad pa yung mga certificate doon sa mga pader, hinahangahan kagaya ni Pablo, tinitingala. Pero ang problema, kapatid, yung naging karunungan at kaalaman mo na ito ay ibinabahagi mo sa tao, hindi mo alam na yan ay bubulag sa kanila. Mapanganib. Kaya lagi kong sinasabi kung saan kami nagpupunta, na kung merong mga may sakit, sinasabi ko, oo, ang Panginoong Hesus ay Diyos ng kagalingan. Kaya lamang, hindi maaari na kung ikaw ay gumaling physically, ay hanggang dun lang. May direksyon na kailangan na kung ikaw ay gumaling, mag-umpisa ka doon na umangat at humakbang pataas ng dimension mo in spiritual realities upang ikaw ay magiging ilaw at asin sa gospel ng Panginoong Hesukristo. Kaya anong nangyayari? Maraming mga ayaw tumanggap na sasabihin ko na hindi doon sa Biblia, doon sa Scripture na tayo po ay maliligtas. Bakit? Dahil yun ginagamit noong nagkaroon na ng hagaran. Nung sinabi ng Panginoong Hesus, it is finished, then the gospel of Christ ito ay in the fullness of ng pagkilos, the operation of the Spirit of God, ay patuloy na dumaloy the gospel na maraming mga himala at hindi lamang yung kagalingan, pati buhay ng tao ay nakalaya mula sa pagkaalipin sa mundong ito. Kaya makikita po ninyo mga nakakilala sa Panginoon, bakit ibinenta nila lahat yung kanilang mga ari-arian?
at dinala yung pinagbentahan sa harapan ng mga apostol. Dahil unawaan nila na yung buhay sa daigdig na ito, walang saysay, at nakita nila yung kahalagahan ng Ebanghelyo ni Kristo na ito'y kaligtasan ng sinumang maniniwala. Kaya anong ginawa nila? Nagtulong-tulong na yung tinipon. At ang sabi ng banal na kasulatan, wala nang nangailangan pa sa kanila. Bakit? Dahil kahit na anong gawin natin, rumangya ka man kapatid, o ano pa man, mamamatay at mamamatay yung physical na katawan mong yan. Kaya nga ang mali, oo, ipinapahayag ng mga matatalino ang espiritual na buhay, pero kalakip dito ay yung kahalagahan ng provision of the flesh. Pero sabi ng Panginoon, oo, maganda yan. Pero sa standard ng tao. Pero sa Panginoong Hesus, anong sabi niya? Na ang sabi niya, you cannot serve two master. Kung gusto ninyo akong hanapin, iwanan nyo ng lubusan si Satanas. Pero kung di nyo siya maiwan, huwag nyo na akong hanapin pa. So, dito tayo napapaloob. Kung sa standard ng tao ang pairalin at karunungan ng tao, mas higit pa na binibigyan ng kahalagahan yung kayamanan dito sa daigdig kaysa yung kalayaan ng kaluluwa ng tao. Bakit? Dahil doon lamang po sa nasusulat, na inunawa, ininterpret, at ito ay ito ang nagmobilize sa kanila na yung kaunawaan nila, dito na sila nagtiwala, naligtas na sila. Pero tandaan po ninyo, Romans chapter 8, na ang karnal na pag-iisip ay kaaway ng Diyos. Ang carnality ay yung pong namumuhay sa limitasyon ng tao. Maaring sabihin mo, Pastor, Biblia ang binabasa ko. Pero anong nakamtan mo nung binasa mo ang Biblia? Lumabas ka ba sa iyong limitasyon? Dahil ang sabi ng Panginoon, na ang katotohanan na hindi man lang pumasok sa puso ng tao, no, hindi sumagi sa kanilang kaisipan. So anong katotohanan ang napag-alaman mo nung binasa mo ang banal na kasulatan? Dahil ang Biblia ay naipahayag upang hanapin natin at katagpuin yung nagsakatuparan ng Scripture, which is Christ. At nandun lahat yung mga instruksyon kung paano tayo magkakaroon ng kalayaan. Yung kalayaan na yun ang sabi ng Panginoon, that those who believe shall be saved, shall be baptized and shall be saved. And those who do not believe shall be damned. So ibig pong sabihin na ang problema kasi yung paniniwala na yung kapanganakan natin bilang Gentile by nature ay nabuhay tayo, ipinanganak tayo in a sinful nature. Pagka sinabing sinful nature, ito po yung taglay na noong pong nagkasala ang ating ninuno at sabi po ng Diyos kay Adan, cursed is the ground. Genesis chapter 3 verse 17. Sorrows you shall eat all the days of your life. So nandun na yung pong sumpa. Nandun na yung pong kondemnasyon. Nag-umpisa na. At dahil isumpa na ang mundong kinatatayuan natin, dito na sinamantala ni Satan na i-introduce ang mundong ito sa mga tao through the five senses of the physical body. Dahil yung katawan nating physical ay ito lamang ang merong koneksyon sa buhay sa daigdig na ito. Ipinakilala, kaya makikita ninyo na dito na natali, dito na nabilanggo ang ating kaisipan at tayo bilang kaluluwa na inilagak na natin ang pag-ibig natin sa provision of the flesh.
Pero sabihin ko po sa inyo, sinasabi ng banal na kasulatan, hindi po ako, na kahit na anong gawin mo sa physical na katawan, damitan mo man yan, pakainin mo na masasarap. Sa iyo lahat ng mga kayamanan sa daigdig na ito. Pero mamamatay at mamamatay yan, kapatid. Ang problema, yung kaluluwa. Kaya nga nung may bigay yung scripture o yung Biblia, ay ito yung bubuo ng paniniwala natin na may Diyos. At ito rin yung bubuo sa atin na nagtiwala tayo sa Diyos. Hindi yung paniniwala at pagtitiwala na ang Diyos natin ay Diyos ng material na bagay. Kundi siya po ang Diyos ng kalayaan, Diyos na pumunta upang iligtas ka bilang kaluluwa na nakagapos sa kasa, pag-ibig mo, pagmamahal mo sa physical na buhay. Na ito, yung magdadala sa iyo upang yung kamatayan, second death or hell, ay doon tayo tutungo. Napakaliwanag. Kaya nga po, sa atin lahat, dahil kapag taglay natin, the gospel of Christ, ay mabubuo tayo. Kapag tayo'y taglay ng the gospel of Christ, we are all reconciled for Christ. Dahil yun yung layunin ng Panginoon. Layunin ng Biblia kung bakit nasulat. Upang yung nagkawatak-watak na mga tao, nandun ang pagkagalit, pagkapuot, lahat yon. Masasamang buhay na ginawa ni Satan sa buhay ng tao, ito ay maabulis, mawala lahat sa pamamagitan ng pagpasok sa buhay natin, pag-entron the risen Christ in our mortal being para idamit na sa atin the Holy Ghost, na ito'y magiging kabahagi ng ating buong pagkatao, na ito'y kakulangan noong nagkasala ang ating ninuno. Na ito na yung nagdadala ng pananampalataya. Dahil kapag sinabing pananampalataya, may pananampalataya ka, hindi ikaw ang nag-ooperate, but the faith that God has given you, ay siya po yung magdadala sa iyo sa tunay na kahulugan ng buhay na ito ay espiritual na buhay. Sinasalaula natin kung ano yung katotohanan. Kaya nga makikita natin, inuulit ko, ang sabi ni Pablo, huwag kayong magmataas laban sa mga original na olibo o mga Jewish people. Dahil kung sila, sabi ni Pablo, ay pinutol sila ng Diyos dahil sa kanilang unbelief. How much more sa inyo balang na olibo, mga Gentiles, na hindi kayo putulin ng Diyos. Kaya nga, yung scripture, the righteousness of the law, natalakay ko na doon sa the reality of God, the righteousness of God. Na yung batas, the righteousness of the law, sa Jewish people lang naka-address. Romans chapter 2 verse 14, ulitin ko, na hinihiram lang natin, inaangkin natin na sa atin naka-address. Pero ang sabi ni Pablo, ipinamumuhay ninyo, yung batas kayo'y mga hintil, pero ginagawa ninyo, sabi niya, para lamang maging batas para sa inyo. Kagaya nga yung sa batas natin sa the law of the land, saan ba na-formulate ito? Doon din sa batas ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin na kung ikaw ay tumupad sa batas ng lupa, ay andun na ang kaligtasan. Hindi po, kundi hiniram lang natin. Kaya kung titingnan po natin, na ang sabi po ni Pablo, you are our epistles written in your hearts. You are our epistles written in our hearts, known and read of all men. Known, this is the gospel of Christ.
known and read of all men. For as much as you are manifestly declared to be the epistles of Christ, ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not in tables of stone, but in fleshly tables of the heart. So it is the living truth na ito ay naiukit, na ito'y naging epistle. Ito yung pagkakaiba ng letter sa epistle. Pero pag tinagalog mo, parehas na sulat. Letter ay ito po yung scripture. Epistle ay ito yung katotohanan na nababasa, na iukit sa iyong buhay. Na katotohanan because of the risen Christ. Nang sabi po rito, not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves. Na akala ninyo ay ganap na kayo. Dahil sa mga napag-aralan ninyo, ganap na kayo dahil sa inyong naunawaan at ininterpret na kabutihan doon sa kasulatan. But our sufficiency is of God, who also has made us able ministers of the New Testament, eto, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kill, pumapatay, but the Spirit giveth life. Kaya dapat maunawaan po natin na dapat ang ihayag natin dito is the gospel of Christ, the living truth, na ito ay naging epistle sa ating buhay, na hindi na po sa tinta na isulat, kundi sa buhay po natin, na nababasa ng mga tao. Sasabihin natin, ligtas na kami, lingkod kami ni Kristo, pero nagkakawatak-watak dahil sa mga organisasyon, iba-ibang mga doktrina, pagkatapos sasabihin na kayo ay inatasan ng Diyos to preach the gospel, ang ebanghelyo ni Kristo. Pero ipinapahayag ninyo ay yung kahalagahan ng buhay sa daigdig na ito in the material things, kalakip ng pagbigkas, yung kaligtasan kay Kristo. Mali po. Huwag na nating bulagin ang mga tao. Huwag na nating iligaw ang mga tao. Ilihis. Dahil yung tunay na kahulugan ng Biblia ay upang mapag-isa ang lahat ng mga tao. To be reconciled as one to Christ. Yun po yung layunin. Pero anong ginagawa? Mga organisasyon, mga matatalino, nag-aaway dahil lamang sa mga posisyon. Maghunos dili kayo dahil malapit na po ang panahon hanggang ngayon, lalong lumalala ang sitwasyon ng sinasabing iglesia. Pero iglesia na ito po ay minotivate ng katalinuhan ng tao. Pero yung sinasabi ng Diyos, that upon this rock I will build my church, ay hindi po motivated by the intellect of man, but it is motivated by the power of God. Kaya nga, Fables, sinabi ng Panginoon, upon this rock, thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Pagkaunawain natin po yun, figurative. Yung rock, yung Fables, yung Peter is Petrus o Fables. Kapag ka ito ay naidikit sa isang simento, na ilagay doon, pagka inisprayan yon, nalinis, nagkakadikit sila at hindi nagkakahiwalay. Yun po yung larawan ng tunay na iglesia, na hindi nakabatay sa kayamanan sa daigdig na ito, kundi nakabatay doon sa buhay na nakay Kristo, yung kalayaan ng kaluluwa. Saliksikin ninyo, dahil ang kaligtasan ay hindi dahil titipunin ng mga tao, magpupuri kayo, umaawit.
At sasabihin, ligtas na kayo, Kristiyano na kayo. Mga minamahal na mga kapatid, lahat ay pwedeng gawin, madali lang gawin ang lahat ng ito. Pero ano bang hinahanap ng Diyos sa buhay natin? Hindi po yung tinig ng awit natin na ito'y magbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Kundi ang tinitingnan ng Diyos, hinahanap ng Diyos yung awit sa buhay mo. Na lumalabas sa iyong labi. Ito ba ay ikaw yun? O ibinabato mo lamang para kunin ang i-impress ang Diyos sa buhay mo. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, hanapin natin. Alam ko lahat tayo dahil sa Biblia ay naniwala tayo na may Diyos. At nagtiwala tayo maliban sa mga atheist at mga agnostic. Pero kailangan natin ipakita yung ebanghelyo para maniwala sila na buhay ang Diyos. Hindi doon sa karunungan o kaalaman, kundi dahil doon sa kaalaman mo at karunungan mo, kaunawaan mo hinggil sa Biblia, ay hinanap mo at hinangad mo na matagpuan the risen Christ upang isuko mo na ang iyong sarili bilang ipinanganak under the kingdom of Satan through the law of the flesh. And now, dahil nagtagumpay ang Panginoon laban kay Satanas, malaya ka na humakbang patungo sa harapan ng buhay na Kristo upang sumuko. Isuko mo na lahat ng kultura na nakagisnan mo, lahat ng mga nature na nakagisnan mo, lahat ng kaisipan na nakagisnan mo doon sa kingdom na kinabibilangan mo. Bago ka pumunta sa Kanya, consider yourself as good as dead, empty vessel to enter into the presence of God. Dahil kung ikaw ay empty vessel, sabi ni Pablo, He has made us able ministers of the New Testament. Ibig sabihin, mga katotohanan walang libadura. At ang libadura ay karunungan ng tao. The doctrine of the Pharisees. Sa ating pong paglalakbay sa daigdig na ito, hindi po ito parunungan. Hindi po ito pasikatan. Kundi because of that passion that we have, kailangan na hanapin, iligtas lahat ng mga tao through the gospel of Christ. Kung pwede lang na pabayaan na natin kung yung mga ginagawa ng mga pastor na tinutuligsa yung katotohanan. Pero naaawa ako sa mga tao nasa ilalim ng mga pamunuan ng mga matatalinong taong ito. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, sabi ni Jesus, kung hindi ninyo malampasan ang mga katuwiran ng mga Pariseo, the same you cannot enter the kingdom of God. At kung di kayo makapasok sa kingdom ng Diyos, saan tayo pupunta? Hindi ba sa impyerno? Kung meron kayong damdamin sa mga tao, huwag nyo nang gamitin ang sarili ninyo. Na gamitin ni Satan para ang mga taong ito ay mabilanggo sa isang bilangguhan na higit na di na nila makikita ang liwanag. Huwag na tayong magpagamit. Pero if you want na ikaw ay magamit para maging kabahagi sa katuparan ng mission ni Jesus Christ, sumuko tayo. Ibaba natin ang ating mga sarili. Humble yourself before the presence of the living God. At gagamitin ka niya. Kung ikaw man ay nagtapos ng Bible School ng 4 na taon, 10 taon, bitawan mo muna yan at hayaan mo na si Jesus ang siyang magli-lift up sa iyo at hindi masasayang kung ano man yung napag-aralan mo. Pero hindi na katulad ni Pablo na hindi na yon ang dinadala niya, kundi yung buhay na napagtagumpayan niya kay Kristo. Nakakalungkot. Kaya pasensyahan na tayo. Dahil kung walang maghahayag na ganito, walang magbubukas sa lahat ng katotohanan, mag-unveil
magbubukas para i-expose ang gawa ng demonyo, sino pa ang maliligtas? Tingnan ninyo ang mga gawain. Hindi ba puro mga karnal? Ay yung carnality, ay yun yung limitasyon ng tao na dito kumikilos si Satan. Pero living in the presence of God, ay lumalabas na tayo sa limitasyon natin. We soar up beyond our limitation because the truth is above the limitation of man. Kaya yun po mga minamahal na mga kapatid. Kaya po alang-alang sa dakilang pangalan ng ating Panginoong Hesus at alang-alang sa karangalan ng kanyang kaharian. Saan man dumating ang tinig na ito, sana magkaroon tayo ng konbiksyon na ibaba ang ating mga sarili. Kung minsan kasi sinasabi natin, kailangan maranasan ng mga tao ang kapangyarihan ng Diyos, ang mga himala. Hanggang doon ang minimithi ng lahat ng mga tagapagturo. Yung maranasan ng mga tao ang himala, maranasan ng mga tao ang kapangyarihan. Pero ang banal na kasulatan, the gospel of Christ ay hindi po dumating upang maranasan natin ang kapangyarihan, maranasan natin ang himala ng Diyos, kundi upang mabuhay tayo sa himala at kapangyarihan ng Diyos. Dahil kapag maranasan lang dumadaan, kaya makikita ninyo, iyak kayo ng iyak pag nandun sa sinasabi na revival. Pero pagkatapos nun, nasaan na naman kayo? Dahil ang inyong mga buhay ay hubog sa karunungan ng tao. Hanapin natin. Maituwid ang lahat ng bagay. At gaya ng sinasabi ko, hindi ko hangad na masaktan kayo, pero hangad ko na maligtas kayo. Dahil hindi angkop ang karunungan ng tao na dalhin ang kaligtasan sa mga buhay ng tao, kundi ang Panginoong Hesus ang siyang fulfillment ng lahat. Hayaan mo na ikaw ay magiging tabernacle ng Panginoon. Hayaan mo na ikaw ang kanyang trono. He enthroned himself into your mortal being. At gamitin ang physical na buhay mo na magiging dwelling place here on planet Earth. Dahil yung pagmamahal ng Panginoon ay nasa sa atin lahat, pero wala siyang magagawa until na yung kaisipan natin ay mailagay sa kanyang kapamahalaan. The rulership of the Spirit. Wala siyang magagawa. The rulership of the Spirit of God, not the spirit of this world. Kaya yun lamang po at magandang araw po sa inyong lahat. Ang pagpapala ng Diyos, His conditional favor, abide you all forever. Father, we thank you for this day, that you have opened unto us all these realities, Lord. I pray that every one of us, O God Almighty, will be able to see the reality of the truth, that your gospel, O God Almighty, will be revealed to the whole world, Lord God Almighty, which is the living truth, na ito ay maiukit sa aming mga buhay. Father, we thank you. Ingatan mo po ang lahat. I pray, Lord, na dumating ang lahat ng katotohanan na ito sa lahat ng mga tao ngayon at magpakailanman. Father, we thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.